Praise the Lord. Sa magandang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating dakilang Panginoon. Tayo pong lahat ay tunay na pinagpala ng ating Panginoon. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa Genesis chapter 9 verse 7. Gayon din po sa John chapter 10 verse 10. Ito po ay sa Genesis chapter 9 verse 7. And you be you fruitful and multiply, bring forth abundantly in the earth, and multiply therein. Sabi naman po ng John chapter 10 verse 10, that thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang salita na ating maririnig ngayong umaga. Tunay po na napakabuti po ng ating Panginoon. Sa ating buhay, gusto po ng Diyos na tayo po ay maging mabungahin at tayo po ay sumagana ang ating buhay habang tayo po ay nasa mundong ito na kung saan ay may mga bagay na kinakailangan tayo po ay maunawaan na ang lahat ng bagay po ay nagmumula po sa ating Panginoon. Ang katanungan niya, Macpaid, ay makikita natin. Sabi nga, wala namang ibang tao na nagnais ng kahirapan, kundi lahat po tayo ay nagnanais ng isang magandang buhay, masagana, na kung saan ay hindi tayo magkukulang. Pero ang katanungan ay ganito, Macpaid, who will receive the abundance? Kasi po ang ating pinag-uusapan po ngayon ay patungkol po sa kasaganahan na nagmumula po sa ating Panginoon. Kung titingnan po natin ang salita ng Panginoon, when you focus on blessing, God makes sure that you are always blessed in abundance. Kung titingnan lang po natin ang ating sarili na kung saan ay patungkol sa mga pagpapala, sinigurado po, ginarantyahan ng Panginoon na tayo po ay tunay na pagpapalain ng Panginoon sa kasaganahan at makikita po natin na sabi nga ng Panginoon, gusto niya na tayo po ay kanyang pagpalain. Kaya sa umagang ito, sino nga ba ang mga makakatanggap ng mga kasaganahan na nagmumula po sa ating Panginoon? Kaya nga, salamat sa Diyos na kung saan ay makikita nga natin, hindi naman sa material things o financial things makikita po yung tinatawag na kasaganahan na kung saan ay ating hinahanap. Hindi man siguro natin makita yung mga bagay na yan, pero kung titingnan po natin ang ating mga sarili, tayo po sa ganang ating sarili ay pinagpala na po ng ating Panginoon. Every gising is a blessing mula sa ating Panginoon, na kung saan bumangon ka, nagising ka, na kung saan ay punong-puno ka ng kalakasan at maganda ang iyong kalooban. Kaya sa ating paglilingkod sa Panginoon, sabi nga nila magandang mag-invest sa ating sarili. Amen. Na kung saan ay gusto natin na ma-goal lahat ng ating nais. Pero lagi natin tandaan, magbigay tayo, maglaan tayo para sa ating sarili, sapagkat ang pera po ay madali lang kitain. Yung mga bagay na material things ay pwede natin pag-ipunan. Maaring nasa iyo na lahat ng kayamanan, pero kung ang iyong kalusugan ay makikita natin na may salat na kung saan ay nagdaranas ng kahirapan, hindi po natin maituring na tayo po ay totally blessed sa harapan po ng ating Panginoon. Kaya sa ating buhay, Macpaid, nais natin lahat ay pagpapala mula po sa ating Panginoon, na kung saan ay makikita po natin ang kabutihan, kahalagahan po ng ating Panginoon. Kaya nga sabi po ng salita ng Panginoon, Deuteronomy chapter 28 verse 8, igagawad sa iyo ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa iyong mga kamalig at sa lahat na pagpapatungan mo ng iyong kamay, at pagpapalain ka niya sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Ito ay makikita natin, sinabi po ng Panginoon sa English ay ganito, the Lord will command the blessing upon you in your barns, in all that you put your hand to, and He will bless you in the land which the Lord your God gives you. Sa ating buhay, iniutos talaga ng Panginoon iutos ng Lord,
ibigay mo yung pagpapala sa anak kong ito. At the same time, mga kapatid, ay sinasabi po dyan, yung tinutukoy na kamalig. Maraming klase po na kung saan ay pwede natin ilarawan ang kamalig po ng ating Panginoon. Kaya nga sa ating buhay, mga kapatid, ay dapat po nating unawain na lahat ng ating inaasam ay tinutugunan ng ating Panginoon. Kaya nga, sabi nga, nung kami po ay lumipat sa bahay, ang sabi po, amen, ni Pastora ay ganito, magandang maglagay ka ng lalagyan ng bigas na kung saan ay malaki. Kasi pag maliit daw po yung lalagyan mo ng bigas, maliit lang yung pasok po ng blessing. Kaya nga sa aming buhay, mga kapatid, ay drum po yung aming lalagyan ng bigas. At talaga, mga kapatid, amen, na kung saan ay hindi mo malaman kung saan manggagaling ang bigas sapagkat kabila po, mga kapatid, na minsan ay may tatawag sa iyo at the same time ay sasabihin sa iyo, Pastor, kunin na po ninyo yung bigas doon sa bahay para may karagdagan kayo na kung saan ay maituturing na kung saan ay pagpapala ng ating Panginoon. Kaya nga nakakatuwa, nakakagalak ang kabutihan po ng Lord sapagkat sabi nga ng Panginoon, uutusan ko yung pagpapala. Kaya nga sa ating buhay, mga kapatid, ay makikita po natin yung pagpapala po ng Diyos ay sapat po sa ating buhay na kung saan ito po ay pinangako ng ating Panginoon, na kung saan tayo po ay pinili ng ating Panginoon, na kung saan tunay na tayo po ay napakahalaga sa ating Panginoon. Kaya sabi ng verse 9 ay ganito, Deuteronomy 28 verse 9, ayon sa ipinangako ng Panginoon na inyong Diyos, gagawin niya kayo na pinili niyang mamayan kung susundin ninyo ang kanyang mga utos at mamumuhay ng ayon sa kanyang kaparaanan. Tunay po, nagbigay ng kaparaanan ang Diyos sa bawat sapu sa atin na mga bilang mga lingkod, mananampalataya na tapat sa ating Panginoon. Meron po tayong pattern na kung saan ay dapat po natin gawin, na kung saan ay bilang pagsunod, i-apply po natin ang bawat salita ng ating Panginoon. I-claim po natin lahat ng pangako ng Diyos sapagkat ang Panginoon po ay hindi po siya katulad ng tao na pag nangako po ay napapako. Ang Diyos po ay hindi po sinungaling na Diyos sapagkat siya po ay Diyos na totoo, tunay na kung saan pag siya po ay nangako, kanya po itong gagawin. Amen. Kaya nga sa ating buhay, sino nga ba ang tatanggap ng mga pagpapala ng ating Panginoon? Amen. Sino nga ba yung tatanggap ng mga kasaganahan na mula sa Panginoon? Unang-una, kapatid, yung mga tao, amen, na kung saan the fear of the Lord will lead you to abundance. Kaya nga, kung ikaw po'y may takot sa Panginoon habang ikay naglilingkod sa Diyos, ito ay magdudulot sa iyo na kung saan ay dadalhin kanya sa kasaganahan. Bilang mga mananampalataya ng Panginoon, alam po natin na ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya nga sabi po ni Hannah doon sa 1 Samuel, ang sabi po ni Hannah ay ganito, the Lord kill it and the Lord make it alive. The Lord make it poor and the Lord make it rich. Sa ating buhay, kapatid, hawak ng Diyos ang ating buhay. Kaya nga tayo po ay dapat matakot sa Panginoon sapagkat siya po yung may hawak na ating buhay. At the same time, kapatid, kaya ng Diyos lahat na kanyang naisin ay kayang gawin ng ating Panginoon para ipagkaloob po sa atin yung mga biyaya ng Panginoon. Kaya nga sa ating kapatid, amen, sabi nga ng Panginoon, Isaiah, amen, nasabi dito kapatid, wisdom and knowledge will be the stability of your time and the strength of salvation. The fear of the Lord is His treasure. Bilang isang mananampalataya ng Panginoon, dapat po nating tingnan mabuti, amen, na ibinibigay ng karunungan, kaalaman ng ating Panginoon, yung katatagan ng kanyang pangako sa bawat generation na dumadating sa atin, na kung saan yung tinatawag na lakas, amen, na kung saan ay ating pinaguhugutan, na ang kaligtasan po ay nagmumula sa ating Panginoon. At the same time ay masasabi natin, amen, ang Panginoon po ay hindi po nagkukulang sa atin. Kaya nga dapat po na tayo po ay laging matakot sa ating Panginoon. Ito yung dapat na lagi natin treasure sa ating buhay, na alam natin, amen, na ang Panginoon, siya po yung may control at akda ng ating buhay sapagkat ang sabi nga ni Pablo, looking unto Jesus the author and the finisher of our faith. Kaya nga mga kapatid, na matuto tayo laging matakot sa Panginoon.
Kaya nga, maging sa pananalita, maging sa mga bagay na ating ginagawa, samahan po natin ng takot sapagkat ang pagkatakot po sa Panginoon ay nagpapahaba po ng buhay at ang takot sa Panginoon ay nagbibigay ng karunungan, kaunawaan at kaalaman na kung saan alam natin na ang Diyos ay buhay, na ang Panginoon po ay wala pong imposible sa Kanya. The fear of the Lord will lead you to abundance. Amen. Tunay po na sa ating buhay ay grabe po yung pagpapala po ng ating Panginoon na kung saan tunay na hindi po nagkukulang ang Diyos na ating pinaglilingkuran, na ating Diyos ay masasabi natin na kung saan ay hindi po siya natutulog. Amen. Kaya nga sa ating buhay, mga kapatid, the abundance, mga kapatid, ay binibigay ng Panginoon to those who heed the words of God. Amen. Isang bagay, kapatid, ang kasaganahan talaga ay nasa pakikinig at paghawak po sa pangako po ng salita po ng ating Panginoon. Kaya nga, malinaw na malinaw, amen, yung pangako ng Diyos, yung kanyang salita po ay ating dapat panghawakan na kung saan ito po ay hindi dapat mawala sa atin. Kaya nga yung takot, amen, talagang ito yung nagbibigay sa atin ng katatagan sa ating paglilingkod sa ating dakilang Panginoon. Abundance, amen, to the sheep that follows God. Sa ating buhay, tunay po na ang lahat po ng pagpapala, kasaganahan ay ibinibigay ng Panginoon sa mga sumusunod sa Kanya. Tayo po ay tupa ng ating Panginoon, tayo po ay anak ng ating Panginoon. At the same time, kapatid, sabi nga ng Panginoon sa John chapter 10, sabi niya, kapatid, na siya ang good shepherd at ang kanyang tupa ay nakikinig sa Kanya. Kaya nga bilang mga mananampalataya ng Panginoon, anuman ang sabihin, anuman ang ating mabasa, marinig sa bawat pangaral ng salita ng Diyos, amen, dapat po ay maunawaan po natin na ang Lord ay the good shepherd, mga kapatid. Kaya nga, sabi nga ng Psalms 23, mga kapatid, amen, na sinasabi niya, mga kapatid, sa chapter 23, ito po ay nagpapatunay na kung saan ay naglalarawan, amen, ng patungkol sa kabutihan ng ating Panginoon sa pagpapakita po niya ng habag, pagpapakita po niya sa mga mananampalataya na kung saan ay makikita natin yung tinatawag na pagkalinga ng ating Panginoon kahit sa panahon na tayo po'y humaharap ng mga matinding pagsubok. Amen. Kaya nga yung Psalms 23, mga kapatid, is a very popular and well-known Psalms na kung saan ay madalas po na ginagamit po sa pangaral ng salita ng Panginoon, maging sa tinatawag na pinakamaiksing chapter. Ito po yung madalas na ginagamit, na very favorite po ng mga mananampalataya ng ating Panginoon. Kaya nga, kung titingnan natin, kapatid, amen, yung praise na I shall not want, di po ba ang sabi ng Panginoon, the Lord is my shepherd and I shall not want. Ibig sabihin na ito po ay nagpapatunay na ang Panginoon ay nagpo-provide ng lahat ng mga bagay ng pangailangan po ng mga mananampalataya, at ito rin ay nagsasalita o nagsasaad ng tinatawag na katapatan ng Diyos na kung saan sa kanyang mga lingkod na kung saan ay nag-commit o yung tinatawag na laging naglalaan sa ating Panginoon na sa panahon ng kasaganan, sa panahon man ng kasalatan, ay hindi po sila nagkukulang sa pananampalataya po sa ating Panginoon. Dangan nga lang, mga kapatid, ay sinabi ng Panginoon, malinaw po, mga kapatid, that thief does not come except to steal and to kill and to destroy. Meron po tayong kaaway na kung saan ay magnanakaw, na kung saan siya po ang kanyang layunin ay pumatay, magnakaw at magwasak. Yan po yung trabaho po ni Satanas na kung saan gustong-gusto po niya, amen, na ang Kristiyano po ay maghihirap. Pero titingnan po natin, mga kapatid, sabi ng Panginoon, I have come that they may have life. Amen. Ang kaibahan po ng Panginoon, ang gusto ng Lord, tayo po ay magkaroon ng buhay. Amen. Kaya nga, kung titingnan po natin, yung trabaho po ng ating kaaway ay nandito, mga kapatid. Siya po ay katulad ng isang magnanakaw na hindi po siya magpapaalam sa atin. Amen.
bagkos ay biglang darating para nakawin lahat eh. Kaya nga sa ating paglilingkod sa Panginoon, maging aware tayo sapagkat ang magnanakaw ay dumarating na kung saan ay dapat po nating bantayan at gayon din mapayid ay labis tayong magtiwala at lubusan natin ang pagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya sabi diyan, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Kaya nga salamat sa Panginoon sa ating pagsunod. Makikita po natin yung tinatawag na kabutihan ng ating Panginoon. Kahit kabi-kabila yung nag-umuusig sa iyo, pero tandaan mo kapag kakampi mo ang ating dakilang Diyos, hindi po siya natutulog bagkos kapatid. Amen. Lagi po naglalaan ang Diyos ng mga bagay na kusan ay kailangan natin sa ating pamuhay pang-araw-araw. Ang Diyos ay willing po na tayo po ay tulungan. Kaya nga sabi po ni David, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Si David man ay talaga, sabi niya, yung kabutihan, kaawaan ng Diyos ay laging sumusunod sa atin. Amen. At the same time, habang tayo nabubuhay, makikita po natin yung kabutihan at habag ng ating Panginoon. Kaya nga, lagi po natin tandaan kapatid, mahalaga po na tayo po'y laging nasa bahay ng tahanan ng ating Panginoon. Kaya nga tunay po kapatid, abundance in the house of God. Amen. Nakakatanggap tayo ng tinatawag na mga kasaganahan na kung saan ay sa bahay tahanan ng ating Panginoon. Nung si David po ay nagutom dahil po sa pakikipagdigma, ang tanging lugar na kanyang pinuntahan ay yung tinatawag na tabernakulo ng ating Panginoon. Nandun po yung tinatawag na pagkain na kung saan ay ibinigay ng ating Panginoon. Higit sa lahat bilang mga mananampalataya. Amen. Sabi po ng Panginoon, nasusulat na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang isang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa ating Panginoon. Kung titingnan po natin mga kapatid, amen, maaring tayo po'y kumakain na sobra-sobra, amen, sa ating katawan. Pero lagi natin tanda kapatid, mas mahalaga pong pakainin din po natin ang ating kaluluwa. Amen. Di po pa, amen, kung tayo po ay nagugutom, ay pinakakain natin yung ating katawan na gusto natin. Amen. At bilang mga mananampalataya na Panginoon, binigyan tayo ng kagutuman, kauhawa ng Diyos sa kanyang mga salita na kusan ay pakainin din natin ang ating spiritual sapagkat ang ating katawan ay temporary lang dito sa mundong ito. Amen. Bagkos ang ating kaluluwa, amen, ito po ay pangmatagalan. Amen. Na kung saan lisanin mo man ang mundong ito, kapatid. Pero doon sa kabilang buhay, yung ating kaluluwa ay pangmatagalan na kung saan ay makikita natin, kapatid. Amen. Paghandaan po natin ang ating kaluluwa na kung saan ay lagi natin pakainin palagi na salita ng ating Panginoon. Kaya ngayon ating pananampalataya ay bunga ng pakikinig ng salita po ng ating Panginoon. Kaya nga sa ating buhay, amen, sabi nga ni Pablo ay ganito, I have received full payment and have more than enough. I am supplied now that I have received from Epaphroditus the gift you sent. They are a fragrant offering and acceptable sacrifice, pleasing to God, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon, tunay po, amen, na tayo po ay nabubuhay sa pananampalataya. At higit sa lahat kapatid, makikita po natin ang Panginoon, grabe po mag-supply ng pangailangan po ng mga mananampalataya na tapat. Amen. Kaya nga, sa tahanan po ng Diyos ay hindi ka mauubusan ng pagpapala ng ating Panginoon sapagkat kung titingnan natin, amen, ang Panginoon ay gumagamit ng mga tao na kusan ay gagamitin niya na maging daluyan ng pagpapala po sa bawat isa po sa atin. Kaya nga sabi po ni David, no ako'y bata pa at ngayon ako'y matanda na hindi ko nakita na ang matuwid maging ang kanyang mga anak ay namalimos sa lansangan. Tunay po na napakabuti po ng ating Panginoon.
Kaya nga sa ating buhay, ang pangako ng Diyos ay makikita natin, abundance ay makikita natin na kung saan ay hindi natin masasabi na ito ay isang kayamanan. Bagkus, amen, abundance means you have all you need plus something to spare to give to others, amen. Na kung saan ay makikita natin, amen, na kung meron man nangangailangan na buhay, ay makikita po natin yung pangailangan ay mag-extend tayo ng blessing para po sa kanila. Ang abundance ay nagsasuggest na tayo po ay laging tumingala sa pagtulong ng ating Panginoon at the same time, habang tayo po ay inaangat ng ating buhay ng ating Panginoon, amen, ay nagsasabi sa ating mga kapatid, tayo rin ay makatulong sa iba na kung saan ay nangangailangan, na kung saan tayo po ay maging pagpapala po mga kapatid. Kaya nga sa ating buhay, sino pa yung makakatanggap ng blessing mula ng abundance sa ating Panginoon? Abundance to enthusiastic givers. Tunay po, ang kasaganahan po ay ibibigay ng Panginoon doon sa mga masasaya, buhay na buhay ang kanilang pagbibigay. Kasi po, lagi natin tandaan, dalawang klase po yung pagbibigay. May pagbibigay na wala talaga sa puso at merong pagbibigay na kung saan ay nagmumula po sa ating puso. Kaya nga, kung titingnan po natin, kailangan talaga alive ang iyong buhay, lalo na sa ating pagbibigay, sapagkat ang pagbibigay po, amen, dapat ay nandyan yung ating pagsunod, pag-apply po sa bawat salita po ng ating Panginoon, na kung saan iyan po ay pinakikita, na sabi ng Panginoon, honor the Lord with your wealth and with the first fruit of all your produce. Then your barns will be filled with plenty and your vats will be bursting with wine. Kaya nga, nakakatuwa mga kapatid, amen. Sabi nga ni Pastor, ulitin ko kanina, ang gusto niya talaga, drum ang aming lalagyan. Amen. I-testify ko, amen, itong mga nakarang araw. Tunay po, na-amaze kami sa pagkilos ng ating Panginoon. Napuno yung drums. May dumating na naman na 2 sakong bigas. Amen. Kaya nga, napakabuti po ng ating Panginoon. Kaya nga, kung titingnan natin, kung tayo po ay pinararangalan natin ng Panginoon ng ating paglilingkod, kayamanan, amen, at mga bagay na ibinigay sa atin, at makikita po natin, hindi ka mauubusan ng pagpapala mula sa ating Panginoon. Ito po sa Proverbs chapter 3 verse 9 to 10, honor the Lord with your wealth and with the first fruit of all your produce, then your barns will be filled with plenty and your vats will be bursting with wine. Grabe po yung kabutihan po ng ating Panginoon. Kaya nga sa ating buhay, kapatid, lagi natin tandaan, minamahal ng Diyos ang mga masasayang nagbibigay sa harapan po ng ating Panginoon. Amen. Kaya nga sabi mga kapatid na salita ng Panginoon, Acts chapter 20 verse 35, in everything I have shown you that by working hard, we must help the weak. In this way, we remember the Lord Jesus' words, it is more blessed to give than to receive. Amen. Mapalad po talaga yung nagbibigay kaysa tumatanggap. Amen. Kaya nga sa paglilingkod natin sa Panginoon, tandaan po natin, hindi lang tayo yung tinatawag na tanggap ng tanggap. Kinakailangan din tayo po ay magbigay. Abundance, makapit, for those who truly serve God. Ang kasaganahan talaga, amen, hindi doon sa mga unfaithful. Ang kasaganahan po ay para sa mga tunay na naglilingkod po sa ating Panginoon, sapagkat ang pangako po ng Diyos, amen, hindi po doon sa mga hindi naglilingkod sa Diyos, kundi doon po, makapayid, sa mga tunay na naglilingkod po sa ating Panginoon. Kaya kung titignan natin, makapayid, as sabi nga ng salita ng Panginoon, makikita natin, makapayid, ay grabe po yung pagpapala ng Panginoon kung tayo po ay maglilingkod sa Diyos. As sabi po ng Philippians chapter 4 verse 8, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such thing. Amen. Na kung saan makikita po natin, lahat ng ating gagawin ay gawin po natin
sa harapan po ng ating Panginoon. Yung tunay na paglilingkod sa Diyos, amen, hindi sa panahon na naatasan ka na mag-pray, saka ka mag-pray, hindi dahil sa nautusan ka na mag-soul winning, saka lang mag-soul winning, hindi porke makapahid na natokahan ka lang na ikaw po ay magsaksi, magbigay ng testimony, saka lang tayo magbibigay ng testimony. Hindi, kapatid. Kinakailangan kapatid, gawin natin ito na kung saan ay maging habits na ating buhay, na tayo po'y matutong manalangin, matuto tayo mag-akay ng kaluluwa, matuto tayo na mag-testify about the goodness ng ating Panginoon. Kaya kung titingnan natin ang salita ng Diyos, sabi nga ni Pablo, ngunit salamat sa Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya aking mga minamahal na kapatid, maging matatag kayo at huwag patitinag, lagi kayong managana sa gawain ng Panginoon dahil alam ninyo ang inyong gawa sa Panginoon ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Lahat ng ating prayers, lahat ng ating ginagawa na kung saan soul winning, amen, witnessing, mapait, hindi po ito mawawalan ng kabuluhan sa ating Panginoon. At the same time, sa ating pagbibigay, hindi rin po ito mawawalan ng kabuluhan, mapait. Kaya nga salamat sa Panginoon, amen. Ano man ang talento na ipinagkatiwala, na ipinagkaloob sa ng Panginoon, kung ikay naatasan, kapatid, may talento ka na tumugtog ka para sa kapurihan sa ating Panginoon. Kung ikay mayroong magandang tinig, ipagamit mo yan, umawit ka sa gawain ng Panginoon. At kung ikaw po'y encourager at ikaw po'y marunong magturo, mangaral ng salita ng Diyos, amen, pagpatuloy po natin sapagkat sa ganyang gawain, kapatid, amen, magpagamit tayo sa ating Panginoon. Kaya nga, sa ating buhay, ang mga pinagpapala po talaga ng Diyos, yung mga may takot sa Kanya, yung mga tao na kusan ay nakikinig ng Kanyang salita, yung mga tao na kusan ay sumusunod sa mga salita at itinuring natin, makapid ng ating Panginoon, siya po yung ating pastor. At the same time, makapid, yung mga tao na kusan ay tapat na naglilingkod sa ating Panginoon, sila po yung mga tunay na pinagpapala po ng ating Panginoon. Kaya habang tayo po ay naglilingkod sa Diyos, anumang paglilingkod na ating kayang gawin po natin sa harapan po ng ating Panginoon sapagkat, amen, ang lahat ng ating pagpapagal ay hindi po mawawalan ng kabuluhan sa ating Panginoon. Pagpalain po tayo ng ating dakilang Diyos. Amen.